Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Hey! Hindi na naituloy pa ni Jackie ang pagbati niya sa kanyang may Marco dahil parang wala ito sa sarili nang pumasok sa kanilang silid. Mabuti na lang at wala pa si Ara. Isinama ng lolo at lola na magmamall. Siya naman ay hindi sumama dahil gusto niyang kapag aalis siya ay kasama niya ang kanyang mister. Ngunit ngayon ay parang hindi naman ito pansin ang presensya at nagtuloy-tuloy lang sa CR. Baka naman masakit ang tiyan, nahagilap niyan sabihin. Hindi kasi ang tipo ni Marco ang nang-iisnab, lalo na at wala naman silang pinag-awayan. Maliban na lang kung may problema ang pinagdaraanan. Bigla niyang naalala ang pinag-usapan nila nung isang araw at hindi niya naiwasan na makaramdam ng guilt. Kahit kasi anong pigil niya ay hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. Hindi pala sapat ang 5 taon para tuluyang mabura sa kanyang isipan ang lahat. Kung maaari nga lang hilingin na magkaroon siya ng amnesia, ginawa niya na. Ngunit wala namang dahilan para mangyari iyon, kahit kailangan niyang pagdaanan ng sakit na nararamdaman niya, ilang taon na ang lumipas. Si Lawrence, iyon ang pinakamalaking problema na kinakaharap nila ngayon. Hindi dahil sa dati niya itong karelasyon, kundi dahil sa bantaan nito sa kanilang kabuhayan. Alam kasi niyang nais nitong paghigantihan sila ni Marco dahil sa panluloko nila rito. Mas pinili kasi nilang palabasin kay Lawrence na na-realize niyang hanggang sa huling sandali ay si Marco pa rin ang kanyang mahal. Hindi na kailangan pang malaman ng kanyang ex-boyfriend na ang puso niya ay walang ibang itinitibok kundi ang pangalang Lawrence. Tangina, narinig niya ang sigaw ni Marco sa banyo kaya nakumpirma niyang may problema ito sa unang araw ng pagiging CEO nito. At pakiramdam niya ay may kinalaman doon si Lawrence. Mahinahon si Marco kahit na nakararamdam na ito ng galit, pero ngayon ay parang hindi na nito kontrol ang kanyang sariling emosyon. Gusto sana niyang hayaan niya ito muna sa banyo hanggang sa hindi naglaho kung ano man ang kinaiinit ng ulo nito. Ngunit parang hindi niya kayang baliwalain ang inaakto nito dahil sa ilang ulit nitong pagsigaw at narinig pa niya ang pagsuntok ni Marco sa pader. Hindi na siya nakatiis at kinatok niya na ito. Mas maganda kung sasabihin mo sa akin yung problema. Wika niya sa tonong sobrang nanunuyo. Kahit tiyak naman niyang wala siyang nagawang anumang kasalanan, kailangan pa rin niyang suyuin ang asawa niya, damayan ito sa kung ano man ang pinagdaraanan nito. Please hon, mag-usap naman tayo. Hindi ito sumagot pero maya-maya bumukas ang pintuan. Napa-OMG siya na makita ito. Namumula ang mata na halatang galing sa pag-iyak. Gulong-gulo ang buhok na para bang napakamiserable ng buhay nito ngayon at may dugo sa kamao. Kahit gustong-gusto na niyang malaman kung ano bang problema nito, may nabuti muna niyang kumuha ng first aid kit para magamot niya ang sugat nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong dito habang ginagamot ang sugat nito. Mahirap, baka ma-infection pa yon. Napangiti lang siya dahil kahit na binuhusan pa niya ng alkohol ang sugat at tiniinan ng bulak, ay ito'y hindi na alintana ang sakit. Kahit alam niyang may katapangan itong talaga. Kung takot ito sa Ferris wheel, ni minsan ay hindi niya ito nakitang umiyak kapag nasusugatan. Kapag tinatanong niya ito kung bakit hindi ito umiiyak kapag nasusugatan, ang laging sinasabi nito ay sanay na raw kasi itong masaktan habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nang maging asawa sila, ay kinumpisal nito sa kanya na sobra itong nasasaktan kapag nakikita nilang magkasama si Lawrence. Mga bata pa lang daw sila ay minahal na siya nito pero hindi nito magawang sabihin dahil natatakot itong masira ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan. At nang handa na raw itong magtapat sa kanya, ay saka naman ito nalaman ng kapansanan nito. Kaya nagdalawang isip itong magtapat sa kanya. Kahit gusto niyang magdamdam dito dahil sa sex, agad ang naisip nitong batayan para magkaroon ng masayang pagsasama ang 2 taong nagmamahalan. Hindi rin naman niya ito magawang sisihin. Talaga lang kasing kapag pinamamahay ng takot ang dibdib ay nagiging duwag ang taong harapin ang katotohanan. Marahas sa buntong hininga ang pinakawalan nito. Kumunot naman ang noo niya. Mas nag-alala kasi siya sa kinikilos nito dahil dati naman ay napakadali lang para rito na sabihin ang pinoproblema. Matalik silang magkaibigan, kaya noon pa man ay hindi sila dapat na nagtataguan ng sikreto.
Kahit nga noong sabihin niya sa sarili na hindi nito dapat pang malaman ang kanyang nararamdaman dito, ay hindi pa rin niya nagawang awatin ang sarili na ibulalas ang kanyang damdamin nung magkaroon ng pagkakataon. Unang araw mo pa lang sa bangko pero para ka ng pinatay ah. Biro niya habang ginagamot ang sugat nito. Naging okay din ang lahat. Kung negosyo lang ang problema, madaling solusyonan. Anitong parang hindi naman sa kanya sinasabi ang mga salitang iyon kundi sa sarili. Anong problema? Kinakabahan tanong niya kahit may ideya na siya. Iisang tao lang naman ang nagpapagalit ng husto kay Marco. At kahit nakitang-kita niya ang problema sa mukha nito, ay hindi naman ito magawang ipagkaila ang galit na nakikita niya sa mga mata nito. Kaya parang unti-unting bumabangon ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa rin ito kumibo. Marco, napipiko na niyan sabi. Sa lahat ng ayaw niya kasi ay yung pinaghihintay at alam din ni Marco na mainipin siya. Si Lawrence, inis nitong sabi na nagpatulala sa kanya. Kahit alam niyang mababanggit ni Marco ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend, pakiramdam niya ay huminto rin sa pagtibok ang kanyang puso. Ang lakas ng kanyang pagsinghap dahil talagang naaapektuhan pa rin siya kapag naririnig niya ang pangalang iyon, lalo na kung buong buo niyang naririnig ang pangalang Lawrence. Ngunit ayaw niyang isipin na kaya ganoon ang reaksyon niya, palaging hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ang ex-boyfriend. Tiyak niya kasing malaki ang nabawas sa pagmamahal niya rito. Sa palagay nga niya, kaya na lang siya naaapektuhan ay dahil na rin kay Ara. Siyempre, hindi pa rin niya maiwasang isipin na anak ito ng dati niyang boyfriend. Gayunpaman, ay nagpapasalamat siya na sa sobrang lakas ng kanyang genes, ay walang nakuhang features ni Lawrence ang anak nila dahil kamukhang kamukha niya ito. Kaya alam niyang wala ring magdududa na hindi tunay na anak ni Marco si Ara. Nagkita na kayo? Kinakabahan tanong niya. Nakasalubong ko kanina sa labi ng bangko. Anitong nakatingin sa kanya na para bang inaabangan ang kanyang reaksyon. Ano nga ba ang dapat niyang maramdaman? Tanong niya sa sarili. Wala. Singhal pa niya. Pinigilan lang niya ang sariling tanongin ito ng kumusta na siya? Ano nang itsura niya? May pamilya na ba siya? Nang rumihistro sa kanyang isipan ang katanungang iyon, pakiramdam niya ay may malaking kamay na namang kumurot sa kanyang puso. 5 taon na rin naman ang lumipas, kaya malaki talaga ang posibilidad na may asawa na si Lawrence at mayroon na ring anak o mga anak, pero parang may kumurot pa rin sa kanyang puso. Minsan kasi pinangarap niya na makasama niya si Lawrence bawat araw, na makasama niya itong tumanda, pero ang mga iyon pala ay hanggang pangarap lang niya. Imposibleng magkaroon iyon ng katuparan. Muli rumihistro sa kanyang utak ang sinabi ni Lawrence noon na pakakasal lang siya nito kapag pumuti na ang uwak. Ibig sabihin, imposible siyang pakasalan nito. Kahit ayaw na malaman niyang may pamilya ito, hindi siya dapat maapektuhan. Kaya't sinaway niya ang kanyang sarili. Napabuntong hininga siya. Nasisiguro naman niyang hindi iyon dahil sa selos. Di naman niya ito karelasyon para maramdaman iyon. Mas gusto niyang isipin na kaya bumigat ang nararamdaman niya dahil sobrang naaapektuhan ngayon si Marco. Hindi rin nga magawang ipagkaila ng asawa niya ang takot na nararamdaman nito. Kitang-kita niya iyon sa mga mata ni Marco. At, tanong niya kay Marco, batid niya kasing mayroon itong gustong sabihin at ibig rin niyang malaman yon. Sinaway lang niya ang sarili niya na ma-realize niyang nagmumukha siyang teenager na nasasabik na malaman ng anumang impormasyon sa kanyang crush. Hindi iyon dahil kay Lawrence, naiinis niyang sabi sa sarili. Kailangan niya kasing itatak ng paulit-ulit sa kanyang sarili na kay Marco dapat ang kanyang loyalty. Kaya't masasabi pa ring nagkakasala siya sa kanyang asawa kung sa isip ni rumirehistro ang pangalan ni Lawrence. Napamura ito. Kinabahan tuloy siya. Bigla tuloy niyang nalaglag ang hawak niyang first aid kit. Pakiwari niya kasi kaya namura si Marco dahil nabasa nitong iniisip pa niya ang ex-boyfriend. Huli na nang maisip niyang wala namang psychic ability si Marco para mabasa ang iniisip niya. Kaya sa katarantahan niya, magkahinala ito sa kanyang iniisip at makadama ng taranta niyang kinuha ang first aid kit para itapon sa basurahan. Bakit sa basurahan mo nilagay? Nagtatakang tanong nito. Malapit na kasing ma-expired. Nahagilap niyang sabihin. Napangiwi na lamang siya dahil sa pagsisinungaling niya. Ngunit sabi niya sa sarili, mas maigi na iyon kaysa naman masaktan si Marco kapag nalaman ang kanyang iniisip.
Hindi naman kumibo si Marco. Ngunit nilingon niya ito ay nakita niyang titig na titig sa kanya. Marahil dala ng gulat. Hindi niya napigilang isinghal ito ang katagang what. Pakiramdam kasi nagsisimula na ito magduda sa kanyang katapatan. Sa kaisipang iyon ay parang gusto niyang umiyak. Hindi naman kasi niya makakayang pagtaksilan si Marco. Matiim muna siya nitong tinitigan bago nagsalita. Hindi pa rin daw niya nakakalimutan na nangyari at ipinararating niya sa'yo na kailangan mo na raw bumawi. Sa kanya kung hindi, marahas na buntong hininga ang pinakawalan nito sa halip na ipagpatuloy ang sasabihin. Ngunit maya-maya ay muli ito nagsalita. Babagsak ang bangko. Ano? Hilalas niyang sabi. Iwi-withdraw niya ang lahat ng pera niya sa bangko at kukunin din ang mga interes. Para siyang pinanlamigan ng katawan sa sinabing iyon ni Marco. Alam din niya kung gaano kalaki ang pagnanais ni Lawrence na matalo lagi si Marco. Kaya kung gagawin talaga nito ang banta, ay siguradong ang magkakandahirap-hirap sila. At alam niyang siya ang dapat sisihin kapag nangyari iyon. Kung hindi naman kasi siya nag-alsa balutan papuntang Amerika, ay hindi siya maiisipang samahan ni Marco. Sabi nga nito, responsibilidad nito bilang best friend na damayan siya sa mga sandaling sobrang naghihirap ang kanyang kalooban. At sa sobrang pagdamay nito, ay naisipan pa siyang pakasalan. Ayaw naman talaga niyang ipaako kay Marco ang anak niya kay Lawrence, ngunit mapilit ito. Kaya naisipan nitong i-blackmail siya na sasabihin kay Lawrence ang katotohanan. Kahit naman ang puso niya ay humihiyaw na baka may pag-asa pa nga magkaroon sila ng forever ni Lawrence. Hindi pa rin niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Paano kung sa halip na panagutan siya nito, ay pagtawanan lang siya nito? Paano kung insultuhin lang siya ni Lawrence? Inakala niyang mahal na mahal siya ni Lawrence. Ngunit iyon pala ay pinaglaruan lang nito ang kanyang damdamin para makaganti kay Marco. Dahil sa ayaw niyang umasa na sa pagmamahal ni Marco, ay gusto na niyang burahin sa isipan nito ang ibinigay sa kanyang rason ni Lawrence kung bakit lagi nitong pinagtitripan noon si Marco. Naisipan kasi niyang baka naman kasi nungalingan lang ang sinabi ni Lawrence na gusto lang nitong magpapansin sa kanya. Palaging inaaway ni Marco at itinuturing na mortal na kaaway. Pwede naman kasi talagang kaya ganoon ang sinasabi nito ay dahil gusto lang nitong kunin ang kanyang loob. Damn him. Kahit na nasaktan siya ni Lawrence, ay hindi pa rin niya gustong makarinig ng anumang masamang salita patungkol dito. Ngunit hindi niya nagawang ibukas man lang ang kanyang bibig para pagsabihan si Marco. Alam niya kasing kapag ginawa niya iyon, ay ito naman ang makakaramdam sa kanya at hindi niya gustong masaktan si Marco dahil sa kanya. Lahat ng paraan ay ginagawa nito para siya'y maprotektahan. Kaya dapat naman na panindigan din niya ang pagiging mag-asawa nila. Kahit na anong sitwasyon, dapat ay palagi siyang nasa panig ni Marco. Saka alam din naman niyang mag-asawa siya. At higit pa na naaagrabyado. Alam niyang hindi lang mahusay magbanta si Lawrence dahil kung ano ang tumatakbo sa isipan nito ay talagang ginagawa nito para magtagumpay ito. Kaya naman, mas lalo siyang kinabahan dahil baka kapag nalaman nito ang kanyang sekreto ay bigla na lang nitong kunin sa kanya ang kanilang anak. At hindi niya kakayanin kung mangyayari iyon. Kaya naman, hindi niya napigilan ng mapaluha. Shit, bulalas ni Marco. Natatakot ako. Hindi niya napigilan sabihin kay Marco na baka sa pagbabalik ni Lawrence sa kanilang buhay ay malaman nito ang kanilang sikreto. Nandito lang ako. Sa tingin niya ay dapat siyang makampante sa pangakong binitawan ni Marco. Dahil kahit kailan naman ay hindi ito sumira sa pangako. Kaya naman, ang higpit-higpit na yakap niya rito. Pakiramdam niya kasi, kapag nakawala siya sa mga bisig nito, ay matatangay lang siya ng alon at hindi na makababalik pa sa piling nito. Mahal niya si Marco. Maaaring hindi kasing tindi ng pag-ibig na nararamdaman niya kay Lawrence, pero hindi niya gugustuhing mawala ito sa kanyang buhay. Ngunit kailangan muna niyang titigan si Marco para maalaman din itong natatakot siya sa pagganting gagawin ni Lawrence. Paano kung malaman niyang hindi niya nagawang ituloy ang sasabihin dahil talagang kinakabahan siya? Kinagat na lang niya ng mariing-mariin ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pagdugo noon. Tiyak niyang alam na alam ni Marco kung ano ang kanyang kinatatakutan, kaya bigla siya nitong niyakap at kailangan niya talagang masasandala ng mga sandaling iyon. Kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya ito at sa kanya ginawang humagulhol. Talaga kasing natatakot siyang magulo ng nakaraan ng kanilang buhay. Kapag kasi nangyari yon,
Si Ara ang higit na maaapektuhan. Hindi ko hahayaan na mangyari ang kinatatakutan mo. Maaaring magulo ni Lawrence sa negosyo natin, pero hindi ko hahayaang pati ang pamilya natin ay masira nang dahil sa kanya. Anak ko si Ara, kasal tayo kaya sa atin ang lahat ng karapatan. Mariing sabi ni Marco sa mga salitang binitawan. Kaya naman, gusto niya makampante sa mga salita ni Marco, pati na rin sa uri ng yakap na ibinigay sa kanya. Kahit alam niyang lahat ng paraan ay gagawin ni Marco para protektahan silang mag-ina, hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng takot, lalo na at muling manumbalik sa kanyang isipan ang galit na nasa mga mata ni Lawrence nung araw na sabihin niyang si Marco talaga ang mahal niya. Hindi man siya nito nagawang saktan at pagsalitaan ng masasakit na salita, alam niyang labis siya nitong kinamumuhian. Kaya, hindi na siya magtataka kung lahat ng paraan ng paghihiganti gagawin ito para lang makabawi. Iilang buwan lang naman niya itong nakasama, kaya hindi siya sigurado sa kung anong kaya nitong gawin. Na magdesisyon kasi siyang paniwala ng lahat ng sinabi nito sa kanya, ay sobra siya nasaktan pagkaraan. Paano'y lahat pala ng pinaramdam nito sa kanya ay puro pagkukunwari lamang. Kahit kasi todo-todo ang pagmamakaawa nito sa kanya, na huwag niya itong iwanan ng araw na iyon, ay hindi niya ito pinakinggan. Naisip kasing niyang bahagi pa rin ng palabas iyon. Pagpapakitang tao na higit na nagsakit sa kanya. Basta ipinamukha niya rito na nagkamali lang siya nang akala nang sabihin niya rito na mahal niya ito dahil kahit anong gawin niya ay si Marco pa rin talaga ang nasa kanyang puso. Ayaw rin kasi niyang maniwala na talagang sakit ang nakita niya sa mga mata nito nung makipaghiwalay siya rito dahil plano lang naman talaga ni Lawrence sa patunayan kay Marco na kahit ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa matalik na kaibigan ay napagtagumpayan nitong agawin. Ngunit hindi na nito kailangan pang malaman ang sakit habang ginagawa niya ito. Mas matindi ang sakit na nararamdaman niya dahil kailangan niyang talikuran ang lalaking nilalaman ng kanyang puso para lang huwag masaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Kahit naman alam ni Marco na hindi siya iiwanan ni Jackie para kay Lawrence, ay hindi pa rin niya gusto ang emosyon na nakikita sa magandang mukha ng kanyang asawa nung una niyang mabanggit si Lawrence. Pag-ibig at pananabik. Kaya naman, na makita niya kanina si Lawrence ay talagang kinabahan siya. Ang pumasok sa kanyang isip, ano magiging reaksyon ni Jackie kapag nakita nito ang dating nobyo? Ngayon pa lang, ay may sakit na siyang nararamdaman nang maisip niyang baka kapag nakita nito sa lalaki, ay magkaroon na ng ningning ang mga mata nito. Kahit kasi magkasama sila ni Jackie at sinasabi nitong masaya ito, ay wala siya nakikitang ilaw sa mga mata nito. Kaya talagang hindi siya makapaniwala na masaya ito sa kanilang pagsasama. Kahit kailan kasi, hindi niya nakita sa mga mata at ngiti ni Jackie ang sayang nasa mukha nito noong si Lawrence ang karelasyon nito. Kung sa bagay, na magpakasal naman sila ni Jackie ay hindi pag-ibig ang dahilan. Ang nais lang niya ay may kilalaning ama ang anak ni Jackie at syempre, para magkaroon siya ng karapatan sa mag-ina na hindi naman kanya. Well, mahal niya si Jackie. Minsan niyang tinangkang pakawalan ito, kaya hindi na iyon kayang ulitin pa dahil matinding sakit lang naman ang nararamdaman niya pagkatapos. Kaya ngayon, habang kaya pa ay hindi siya bibitiw. Sukdo lang ang kininiya mga taong alam naman niyang pag-aari ng iba. Kahit na marami siyang trabaho sa kanilang TV station na dapat niyang pagtuunan ng pansin, pinili pa rin ni Lawrence sa dumaan sa bangko. Alam kasi niyang first day of work ni Marco, kaya gusto niya magpakita rito. Nais niya kasing ipadama rito na walang makakapagsalba sa kabuhayan niya kundi siya. Kaya nararapat lang na lahat ng gusto niya ay sundin ito. Ewan nga lang niya kung ano magiging reaksyon ni Marco kung ang hihilingin niyang kapalit ay si Jackie. Paano nga ba paglalabanan ni Marco at Jackie ang matinding suliraning ito na dumating sa kanilang buhay? Paano nga ba titimbangin ang puso na sa una pa lang ay alam mo na kung sino at para kanino ang tinitibok? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.